Kinabiliban ng lahat sa kanyang pagiging bad boy sa ibabaw ng lona at binansagang the baddest man on the planet. Nakilala sa kanyang iconic nickname na Kid Dynamite. Nakalaunan ay pinalitan sa alias na Iron Mike dahil sa kanyang tibay at tigas sa larangan ng suntukan. Siya din ang may hawak ng record bilang pinakabatang boksidor na nagkamit ng heavyweight title at ma-recognize bilang kauna-unahang batang atleta na nagawang pagsamasamahin ng mga titulong WBC, WBA at IBF heavyweight title o maging undisputed king noong dekada 80 sa 3-belt era. Ginawaran din siya bilang lineal champion nang patulugin niya ang kanyang kalaban sa loob lamang ng 91 seconds. Halina't kilalanin natin ang boksingerong walang inaatrasan pagdating sa suntukan at kung paano niya nagawang makipagsabayan sa mga naglalakihan niyang kalaban. I'm the best ever. Ipinanganak noong Hunyo 30, 1966 at isinilang sa bayan ng Brooklyn, New York City. Ang batang nagngangalang Michael Gerald Tyson o mas kilala bilang Mike Tyson. Pangalawa sa tatlong magkakapatid itong si Mike Tyson na sa kanyang paglaki ay hindi niya nakagisnan ng kanyang ama na si Jimmy Kirkpatrick at tanging kanyang ina lamang na si Lorna Tyson na nagtaguyod sa kanilang paglaki. Hindi katulad ng pangkaraniwang bata, si Mike Tyson na hindi lumaki sa stable o maayos na kapaligiran. Ngunit dahil sa isang taong gumabay sa kanya, na tinuring niyang tatay-tatayan na si Constantine Cus D'Amato, ay hindi napariwara ang buhay ng batang Tyson. Habang nagkakaisip ang ating bida, ay pinakilala ni Cus D'Amato sa kanya ang mundo ng suntukan. Sa edad nga lamang na 12 taong gulang ni Tyson, ay nakahiligan na nito ang pagboboxing. Kilala itong si D'Amato na isang boxing trainer at manager sa larangan ng boxing. Kung kaya't sa kanya pinagkatiwala ni Tyson ng kanyang murang edad at nagsilbi itong mentor na nagturo sa kanya ng mga fundamental na teknikalidad, gayon din ang disiplina sa boxing. Subalit noong Disyembre 8, 1982, dumating ang pinakamalaking dagok sa buhay ng batang Tyson. Sa edad nito na 16 anyos ay nangulila ito sa pagpanaw ng kanyang ina. Tila ba hindi alam ng batang Tyson ang kanyang gagawin. Walang amang nasilayan sa kanyang paglaki, nawalan pa ng inang nag-iisa niyang sandigan. Dahil sa pangungulilang iyon ay nagbukas ang isang pintuan para kay Tyson. Tuluyan ng kinupkup at inalagaan siya ng kanyang tinuring na pangalawang magulang na si Cus D'Amato. At sa tulong nga ng kanyang pangunahing tagapagtaguyod at tagapayo, ay unti-unting nahasa ang kaalaman ni Mike Tyson sa kanyang pagsisimula sa boxing. Si Cus D'Amato na hindi niya kaano-ano ang siya palang magiging instrumento at maghahatid kay Mike Tyson tungo sa tagumpay sa mundo ng palakasan. Taong March 6, 1985, sa edad na 19 anyos ay pinasok ni Mike Tyson ng professional boxing. Bagamat bagito at unang pagsampa sa parisukat na lona, ay nagpamalas agad itong si Mike Tyson ng impresibong performance na magawa niyang manalo at pahintuin ng kanyang kalaban na si Hector Mercedes sa kanyang malalakas na body shot sa loob lamang ng unang round. Dahil sa nabigay na excitement ni Mike Tyson sa mga manonood, ay nasundan pa ito na magkakasunod na panalo na siyang kinabiliban ng kanyang mga taga-subaybay. I'm glad you pointed it out because This is as bad as I've ever seen Donnie Long look, but Subalit noong November 4, 1985, matapos magdiwang sa kanyang ika-11 panalo, isang masamang balita ang natanggap ni Mike Tyson. Ito ay ang pagpanaw ng kanyang coach, mentor at tumatayong pangalawang magulang sa edad na 77 years old dahil sa sakit na pneumonia. Ngunit dahil sa angking tikas ng batang Tyson,
na imbis na malugmok sa kalungkutan na mas lalo pa itong naging motibado na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Kasabay ng pagbilang ng mga kalabang pinapataob at tinatalo niya ng walang kahirap-hirap, binansagan ang batang Mike Tyson na Kid Dynamite dahil sa kanyang mga birada na animoy sumasabog sa sobrang lakas. Sa kasunod na taong 1986 ay patuloy pa naging dominante si Mike Tyson. Sa 12 laban na magkakasunod at tila ba halos walang pahinga, 2 boksingero lang ang maswerteng nakatawid at umabot ng bilangan sa kamay ng mga hurado. Dahil sa pagyabong at pag-ugong ng kanyang pangalan at dahil na din sa patuloy niyang pag-angat sa ranking, ay dumating na ang isang malaking oportunidad para sa ating bida. Nabigyan siya ng pagkakataong mapalaban sa isang pandaigdigan titulo. Kinaharap niya ang defending champion mula Jamaica at may hawak ng WBC heavyweight title na si Trevor Berbick. Bagamat dehado at inaakala ng karamihan na masyado pang hilaw si Mike Tyson noong panahong iyon, kontra sa mas veterano at eksperyensadong si Trevor Berbick. Pinatunayan naman ni Mike Tyson na meron siyang sapat na lakas at abilidad para magapi ang kampyon. Sa naturang laban, naisalba man ang defending champion sa pagtunog ng bell sa unang salpukan. Sinigurado naman ng pusong kampyong Tyson ang panalo sa ikalawang yugto ng bakbakan at pahintuin na nito si Trevor Berbick via technical knockout. Right side of the rib cage. Instead he goes to the body downstairs, catches him with the right hand, up champions of all time. Bangs the body, wow, with that uppercut is Tyson. Catches him with the right left hook, and he goes down. He goes down, he should be able to get up from this. His legs may be shut, they are. As Trevor Berbick falls back in the ropes, I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's... At tanghaling bagong WBC World Heavyweight Champion, gayon din ang ma-recognize bilang pinakabatang naging kampyon sa heavyweight division. Lumipas ang 3 buwan, taong 1987, kinaharap naman ni Mike Tyson ng halos kasabay niyang manalo ng titulo sa kabilang organisasyon. Ang may hawak ng WBA World Heavyweight title na si James Smith. Ito ay para sa unification ng 2 titulo na ginanap sa Outdoor Arena, Las Vegas, Nevada. Sa taon din na ito ay ginamit at pinalitan na ni Mike Tyson ng kanyang alias bilang Ironman Mike Tyson. Marahil na din siguro sa laki, haba ng mga galamay at gulang sa paggamit ng lona nitong si James Smith, ay nahirapan si Mike Tyson na atakihin ito sa bawat round. Kung kaya't hindi nagawang patulugin at pahintuin ng ating bida ang kampyon ng WBA sa saglitang oras lamang. Gayunpaman ay si Mike Tyson pa din ang pinarangalang Unified Champion sa kanilang sagupaan sa isang 12-round unanimous decision victory. Spinks has given up his title so he doesn't have to just get nailed. There was the right hand. There was a right hand by Smith. That actually backed Tyson up. That was the best punch of the fight. We thought we would see that in the first 10 seconds, not in the last 10 seconds. And it is over. It was... For the new WBA WBC Heavyweight Champion of the World, Iron Mike Tyson. Sa kaparehas na taon, buwan ng Agosto, matapos niyang depensahan ang kanyang 2 titulo kontra Pinklon Thomas, agad nang dumiretso sa isang bigating laban si Mike Tyson. Sa tagisang pinamagatang Glorify Hallelujah na ginanap sa Hilton Center, Las Vegas, Nevada. Kinaharap ni Mike Tyson ang boksingerong nagmamay-ari ng IBF heavyweight title na si Tony Tucker, ang kokompleto para hirangin pinakabatang undisputed king sa three-belt era. Salungat sa iba niyang naging mga laban, si Mike Tyson naman ang crowd favorite dito. Pabor at naniniwala ang mga panatiko na mabilis niya lang tatapusin ang laban ng walang kahirap-hirap. Ngunit dahil sa parehong may paninindigan ng 2 kampyon na ayaw magpadaig sa isa't isa, ay nagtapos ang kanilang bakbakan sa isang unanimous decision pabor kay Mike Tyson. Challenging Tyson on the way in. He's finished with the left hook, Barry. Punch. And
big left hand. Tucker says, no. Tyson finishing with a flourish. And so is Tucker. At tanghalin nga si Mike Tyson bilang youngest undisputed heavyweight champion sa history ng boxing ng gabing iyon. Taong 1988, kasagsagan ng kanyang umaarangkadang karera bilang undisputed champion. Nakuha ni Mike Tyson ng parangal bilang lineal champion nang kalabanin at patulugin niya sa loob lamang ng 91 seconds ng unang round ang kalaban na si Michael Spinks. And he's down again and in serious trouble. A right hand right on the chin. 6, 7, 8. He's not going to make it. It's all over. Ngunit totoo nga ang kasabihan na hindi sa lahat ng oras o panahon ay palaging buo at nasa kondisyon ng iyong katawan. Dahil noong taong 1990 buwan ng Pebrero sa bansang Japan, naganap ang isa sa mga bangungot ng masaganang karera ni Mike Tyson. Ang laban na kung saan natikman ni Mike Tyson ng kanyang unang talo't pagbagsak sa ibabaw ng lona. Kinalaban at dedepensahan niya lang sana ang kanyang 3 titulo kontra sa dating kampyong may hawak ng IBF heavyweight title na si James Buster Douglas. Subalit nagapi si Mike Tyson sa laban na ito by a 10-round knockout. Keep in mind that Carl Williams looked pretty loose and relaxed against Tyson until... See, Mike has to be careful also because Mike's standing in front doing a pretty good job here. Another right hand lead by Douglas. Films because he takes a move. He steps to his right, give him a little angle. Douglas giving his... You hear his corner, Tyson's corner saying, be smart, work your way in. Another good right, but Tyson comes right through. As you did. Yes. Good left hook by Douglas again with a left and a right. And now Tyson lands a right hand and backs Buster up, but here he comes. Mike Hannigan, it's going to happen every time. Another right hand, and now Tyson seems to be wobbled. Mike is not throwing back. Douglas with it. Here he's against the ropes. I've never seen. And there's a right hand uppercut, and down goes Douglas. Right to the body, he tries the uppercut again and misses. Douglas comes back with a left and a right. Shades of Ray Leonard against Tommy Hearns. Douglas coming back with a left and right. Tyson is wobbling. Tyson needs the ropes for support. Douglas wailing away. Without the ropes, Mike would have gone down. Shot that will finish things in... Oh, the uppercut. What an uppercut by Douglas, and down goes Tyson. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's over. It's over. Mike Tyson has been knocked out. Unbelievable. Matapos malasap ang unang kabiguan, matanggalan ng mga titulo, at muling makabangon sa mga sumunod na taon ng tinaguriang bad boy ng heavyweight division. Isang malaking hamon ang pansamantalang magpapahinto sa kanyang buhay boksingero. Taong 1992 buwan ng Marso, nakulong si Mike Tyson dahil sa pagkakasangkot sa kasong panggagahasa sa isang beauty queen. Hinatulan si Mike Tyson ng 6 na taong pagkakabilanggo at na-detain sa Indiana Department of Correction sa Estados Unidos. Subalit noong taong 1995 buwan ng Mayo, pinawalang bisa ang kanyang sentensyang 6 na taong pagkakabilanggo. Dahil sa kanilang pag-apila, marahil na din sa kanyang mabuting asal at tamang aktibidad sa loob ng piitan, ay binigyan siya ng pagkakataon ng hukom at binaba ang hatol upang siya ay makalaya. Sa taong ding ito, muli siyang nagbalik sa ibabaw ng lona. Kinaharap niya ang batang prospect na si Peter McNeely. Naging maganda naman ang pagbabalik aksyon ng bad boy sa entablado. 2 beses niyang pinabagsak si McNeely. Subalit sa ikalawang pagbagsak nito, dito na naging kontrobersyal ang laban nang biglang umakyat sa lona ang kasamahan ni Peter McNeely sa corner at agarang pinahinto na ang laban. Gayunpaman,
Nanalo pa din si Mike Tyson noong gabing iyon, ngunit ito ay dahil sa inasal ng corner ni Peter McNeely o via disqualification. Taong 1996, matapos manalo ng 2 major title sa 2 magkasunod na laban at muling makabalik sa tugatog ng boxing, naganap ang pinakatumatak na laban ni Iron Mike Tyson sa kanyang buong karera, kung saan kinalaban niya ang former undisputed champion at tumalo kay James Douglas, George Foreman at Larry Holmes na si Evander Holyfield. Naging maganda naman ang panimula ng 2 boksingero na parehas nagpapalitan ng malalakas na suntok. Subalit nang sumapit na ang kalagitnaan ng kanilang salpukan, dito na nang ibabaw ang gulang at talino ni Holyfield sa ibabaw ng lona. Like the overachieving warrior that he is. Oh, down goes Tyson! A left hook! 3, 4, 5, 6, 7. Evander Holyfield is letting it all hang out. They continue to battle. Halos hindi magamit ni Mike Tyson ang kanyang signature move na peekaboo dahil sa pangontra ni Holyfield na suntok yakap na estilo. At nang sumapit na nga ang round 11, ay dito na tuluyang naungusan ni Holyfield si Mike Tyson at talunin siya nito via referee stoppage o technical knockout. Holyfield smothers Tyson, looking to put Tyson down and end the fight. Tyson in dire trouble. In the purple trunks, Evander Holyfield. Holyfield continues to dig in. A left hook to the head. He's got Tyson in trouble. Tyson's ready to go. A straight right hand. The Talbot stops the fight, and Holyfield has I can't believe what I'm seeing. It's the most unbelievable thing I've ever been privileged to witness. Sa sumunod na taong 1997, makalipas lang ang ilang buwan, muling nagkaharap ang dalawa. Para kay Mike Tyson ay unfinished business ito para sa kanya. Sa puntong yun, si Mike Tyson naman ang challenger na gustong makabawi at handang gawin ang lahat para manalo sa laban. Subalit marahil sa labis na frustration ni Mike Tyson dahil sa mga patama na hindi niya ma-execute na maayos, dagdagan mo pa ang cut na nakuha niya sa ibabaw ng kanyang kanang mata na sanhi ng accidental headbutt ni Holyfield. Gumamit na ng dirty tactics ni Tyson sa laban. Sinadya niya na kagatin ang kanang tenga ni Evander Holyfield upang sa gayon ay magalit ito at makipagsabayan na sa kanya ng suntukan. Mike, see, Mike has just seen. Look at him. You can see it. You can see it. There it is. I can't believe what I'm seeing. Ngunit ang inaasahan niya magiging magandang laban at pukpukan ay nauwi sa isang maagang pagkatalo o disqualification na pabor kay Holyfield. Matapos ang makasaysayan at di malilimutang tagpo sa pagkagat ng tenga ni Mike Tyson kay Evander Holyfield, nagpatuloy pa sa paglaban si Mike Tyson hanggang early 2000. Subalit batid at nakita ng karamihan na napaglipasan na ang tinaguriang bad boy ng heavyweight division at panahon na para isabit na ang gloves at magretiro. Kaya noong taong 2005, nang hindi pala rin sa kanilang naging duelo ni Kevin McBride, inanunsyo na ni Iron Mike Tyson ng opisyal na pagretiro sa mundo ng boxing. For this kind of no more, I'm more conscious of my children and those guys looking at my parents. I don't have that ferocity. I'm not an animal anymore. Sa kasalukuyan, si Mike Tyson ay patuloy na aktibo sa iba't ibang mga proyekto sa larangan ng boxing at entertainment. Kasama ang kanyang asawa at mga anak, ay ine-enjoy ni Mike Tyson ng buhay karangyaan. Gayunpaman, muli siyang nasilayang sumampa sa ibabaw ng lona noong taong 2020 para sa isang exhibition fight kontra sa kapwa niya Hall of Famer na si Roy Jones Jr. Sa ngayon, isa si Mike Tyson sa mga tinatawag na podcasters at siya rin ay nakikipaglaban para sa kanyang mental at pisikal na kalusugan. Bukod sa pagsasagawa ng mga exhibition fight, naging bahagi rin siya ng larangan ng entertainment at media, kung saan siya ay kilala bilang isang personalidad sa telebisyon at pelikula.